Umpisa ang eksena sa loob ng Dead Mansion, habang natagpuan ni Beluga ang isang nakatagong imbakan ng alak at tuwang-tuwang nagkomento tungkol sa magandang panlasa ng mga kultista, lalo na't vintage ang inumin. At biglang lumitaw si Vincent at sarkastikong tinanong kung magnanakaw ba si Beluga, at sinabing ito ang dahilan kung bakit hindi dapat basta pinapapasok ang kahit sino sa bahay. Subalit sumagot si Beluga na baka dapat mas pinagtrato nilang mabuti ang kanilang mga bisita. Samantalang napansin naman ni Vincent ang ilang papeles sa mesa at tinanong kung ano ang mga ito. Ipinaliwanag ni Beluga na ito ang detalyeng pangseguridad para sa mga kliyente ng Dead Mansion na inilaan dahil si Noel ay target sila. Sinabi niyang hindi sapat ang isang bantay lang, kaya't ang mga barefoot mercenaries nila ang magbibigay ng karagdagang proteksyon. Dagdag pa ni Beluga, ang mga bantay ay inatasan batay sa yaman ng bawat kliyente, na inuuna ang mga VIP na mahalaga para sa kanilang negosyo. Napaisip naman si Vincent sa galing ni Beluga at inamin ang husay nito bilang punong estratehistang barefoot. At sinabi din ni Beluga kay Vincent na tigilan na ang pag-aalala tungkol sa ilang bote dahil maliit na halaga lang ito kumpara sa kanilang ginagawa. Sumagot si Vincent, binanggit ang malaking halaga ng mga ito at ang posibleng reaksyon ng direktor kung malalaman niya ito. Ngunit walang pakialam si Beluga, sinabing hindi naman nila matitikman ang ganoong klaseng alak kung hindi dahil sa ganitong sitwasyon at iminungkahi niyang buksan na ang mga bote. At makalipas na nga ang ilang sandali, sumama na rin si Vincent kay Beluga sa pag-inom at habang umiinom, pabirong sinabi ni Beluga na siguradong nakamamatay sa sarap ng mga alak at idineklara na sila ni Vincent ay partners in crime na ngayon. At habang umiinom, nabanggit naman ni Beluga na may isang bagay siyang kinainteresan at ito ay ang 3 prinsipyo na mahigpit na sinusunod ng grupo ni Vincent. Tinanong niya kung paano nila nagawang i-brainwash ang mga miyembro ng ganon kaepektibo, sa puntong gusto na rin niyang magkaroon ng kapatid na tulad nila at tinanong kung ito ba ay isang trade secret. Tumugon naman si Vincent nang may pag-isip sa brainwashing at inisip na siguro pwede ngang tawaging ganoon iyon. Ngunit ipinaliwanag ni Vincent na karamihan sa mga bata sa mansion ay mga inabandona at may malakas na damdaming paghahangad o pagnanasa. Naalala niya ang direktor na sinasabihan ang mga bata na inabandona sila dahil may kulang sa kanila at upang matanggap, kailangan nilang maging mabubuting bata para patunayan ang kanilang halaga, maging mas mahusay kaysa sa iba, at magkaroon ng lugar sa isang pamilya dahil kung hindi, muli silang iwan. At sa kasalukuyan, nagtanong si Beluga kung talagang kayang kontrolin ang mga bata sa pamamagitan lamang ng ganoong mga salita. At sumagot si Vincent na binibigyang diin ang lakas na pwedeng magawa ng malalim na paghahangad o pagnanasa sa kalooban ng mga bata. Subalit sinabi ni Beluga na talagang malupit ang kanilang mga pamamaraan at tinanong kung ito ba ay ideya ng direktor. At ipinaliwanag ni Vincent na ang ideya ay nagmula sa isang batang hindi pa matatawag na mabuting bata ngunit desperadong gustong matanggap ng kanyang mga magulang at handang gawin ang kahit ano para dito. Inspirado sa batang ito, itinatag ng direktor ang 3 absolutong prinsipyo dahil dito. Samantala, galit na nakatingin naman si Noel kay Sean at sinabing hindi siya maaaring maging isang mabuting bata at idiniin na iyon ang tunay niyang pagkatao. Subalit mabilis na sinipa ni Sean si Noel, ngunit hinarang ito ni Noel ng may ngiti at napansin niyang parang bumalik na ang lakas ni Sean. Tinanong ni Sean si Noel tungkol sa sinabi nitong hindi siya maaaring maging isang mabuting bata at habang naalala rin ni Sean ang masakit na alaala ng kanyang ina na itinataboy siya at ang galit ng ina ni Hyunho sa kanya noon. At sa kasalukuyan, inamin ni Sean na mukhang tama si Noel sa iniisip nito sa kanya na hindi talaga siya mabuting bata. At agad na kumiti si Noel at sinasangayunan si Sean sa mga sinasabi nito. At desperadong maging isang mabuting bata muli, tinanong ni Sean kung magiging mabuting bata na ba siya kung papatayin niya si Noel na nagbabanta sa kanyang ina. Subalit tumawa si Noel, napansin kung gaano kagusto ni Sean na maging mabuting bata talaga. At agad naging seryoso at ipinaliwanag ni Noel na ang ganitong pag-isip ni Sean ang nagbunsod sa paglikha ng mapaniil na 3 absolutong prinsipyo ng Dead Mansion. At agad sinamantala ni Sean ang pagkakataon habang natalsikan ng dugo ang mata ni Noel at muling umatake, ngunit agad din itong naharang ni Noel at mumiti habang pinupunasan ang dugo sa mata. Sarkastikong sinabi nito ang mababang klase ng taktika ni Sean. At mabilis na inatake ni Noel si Sean, dahilan upang mabitawan ni Sean ang kanyang sandata. Subalit naiwasan ni Sean ang sumunod na atake ni Noel at nagawang makuha muli ang kanyang sandata at umatake pabalik, ngunit ang damit lang ni Noel ang natamaan. Subalit hindi pa ito tapos, kaya agad niyang hinagis ang isang paso kay Noel. Agad na nasira ito ni Noel ngunit nagulat dahil sinamantala ni Sean ang pagkakataon upang umatake muli, subalit mabilis na naharang muli ito ni Noel, gayunpaman nagawang sunggaban ni Sean ang kamay ni Noel at sinabing nahuli din kita. At nakagawa ito ng direktang tama kay Noel, subalit binitawan ni Noel ang kanyang espada dahil sa hawak ni Sean ang kamay nito at mabilis din itong kinuha gamit ang kabilang kamay at agad umatake, ngunit naiwasan ito ni Sean. Iniisip na talagang nakakainis ang espada ni Noel. Agad naghanda si Sean para sabayan ang pag-atake ni Noel at matagumpay na nasira nito muli ang espada ni Noel.
Bagamat nagulat, napangiti si Nol at kinilala ang kakayahan ni Sean. At nang maging seryoso, ipinahayag ni Nol ang kanyang pagkadismaya at mabilis na nakapagbigay ng direktang sipa sa mukha ni Sean. Gayunpaman, agad na bumawi rin si Sean ng isang sipa, ngunit madali itong hinarang ni Nol na ngayon ay may hawak ng kutsilyo. At nagbago ang eksena sa pag-uusap ni Beluga at Vincent. Habang tinanong ni Beluga kung sino ang batang tinutukoy nito, at ipinaliwanag na nga ni Vincent na si Sean yon, ang batang tinangka nilang patayin noon. At agad ding tinanong ni Vincent kung may mga bantay din bang inilagay para kay Sean. Subalit sumagot si Beluga na wala silang nilagay na kahit sino sa kanya, at idinagdag na hindi na kailangan dahil tinukoy nito ang isang personalidad na ito mismo ang pumunta roon upang asikasuhin ito. At bumalik na nga ang eksena kina Sean at Nol, kung saan biglang lumitaw si Sofia sa likuran nila. At habang nagbibiro tungkol sa ingay ng mga ito, tinawag niya silang parang naglalaro lamang ng bahay-bahayan. At makikita ang pagkagulat ni Nol nang makita ito. At sinaway ni Sofia si Nol dahil sa gulo na idinulot nito at binati naman din si Sean at napansin niyang tila may nagbago dito at naalala niyang nilagyan niya ngapla ito ng lock. Hinawakan nito ang ulo ni Sean at sinabing itutuloy nila ang pagbati sa isa't isa mamaya. At pagkatapos, tinignan niya ng matalim si Nol at mabilis na sinuntok ito dahilan upang mapalipad si Nol na hindi man lang nagawang makariak. Samantalang sinabi naman ni Sofia na si Nol ay bata pa rin talaga at masyadong magaan, subalit napagtanto nito na nakatakas na ito. Subalit gulat na gulat si Sean, iniisip kung gaano kadaling nasuntok ni Sofia si Nol. At agad na humarap si Sofia kay Sean at sinabing hindi rin naman mahalaga ang pagtakas ni Nol dahil siya ay naroon upang makipag-usap lamang kay Sean at tinawag niyang disipulo ito at napansin nitong nanghihina ito sa kabila ng lock na inilagay niya at iminungkahi niya mukhang kailangan na nilang i-adjust ito na biglang nagpatahimik at gulat kay Sean. Umpisa ang eksena habang si Sofia ay kinarga si Sean sa kanyang balikat at sinabi sa kanya na kailangan niya ng adjustment. At sa gitna ng pagkabigla ni Sean, pinaalalahanan ni Sofia na ang matandang babaeng iyon o nanay ni Hyunho ay wala na sa kanilang lugar dahil tinutugis ni Nol ang pamilya ng lahat ng mga good child. At ipinaliwanag niya kay Sean na hindi siya exempted doon kaya pinapangako ni Sofia na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang napiling magulang gamit ang karangalan ng kanyang pangalang Alexander. At sinabi rin ni Sofia na kailangan na lamang na pagtuunan ng pansin ni Sean ang pagsasanay sa isang matinding workout regimen. At sinabi ni Sofia na ito ay sa pamamagitan ng pagpapakilala ng dead squat, isang mapanganib na ehersisyo kung saan binalaan si Sean na ang pagkabigo ay maaaring magdulot ng seryosong panganib o kamatayan na ikinagulat niya. At samantalang pagkalipas ng isang buwan, at habang nasa sasakyan, si Dimitri ay nabigla sa pagsasanay na pinagdaanan ni Sean, at habang makikitang hindi pa rin ito makalimutan ni Sean, binanggit ni Dimitri na inakala niyang isang alamat lamang ito sa Russia, ngunit napagtanto niyang totoo pala ito sa kanilang pagsasanay. Pinuri ni Dimitri ang pagsasanay na ginawa ni Sofia kay Sean, na ikinairita ni Sean nang marinig muli ang pangalan ni Sofia. Subalit agad namang tinanong ni Dimitri kung gaano na kaya kalakas si Sean mula sa pagsasanay kay Sofia. At sumagot si Sean nang nakangiti, iminumungkahi na kung ganoon siya kakuryoso, subukan na lang mismo ni Dimitri ang kanyang lakas mismo. At naiwan lang ang dalawa ng tahimik na mga ngiti na nagpapakita ng pagkilala sa pag-unlad ni Sean sa nakalipas na buwan. Samantalang itinuro naman ni Sean kung saan siya dapat ibaba nito. At sa pagtigil ng sasakyan at bago bumaba si Sean, ipinahayag ni Dimitri ang kanyang pag-aalala, tinatanong kung talagang kailangang bang bumalik ni Sean sa paaralan sa kabila ng panganib mula sa mga humahabol sa kanya. Subalit biniro ni Sean si Dimitri, nagulat sa kanyang pag-aalala habang kinikilabutan ito na ikinainis naman agad ni Dimitri. Mariin niyang sinabi kay Sean na kontakin siya agad kung may naramdamang masama ito at huwag subukang lutasin ang lahat ng mag-isa. Subalit makikitang tahimik lang si Sean habang nakikinig rito. Samantalang makikitang napansin si Sean ng ibang estudyante at nagbulungan tungkol sa dati niyang pakikipag-ugnayan sa isang bully na si Kwon Joseph. Pinag-usapan din nila kung ang mukhang batang lalaking naghatid sa kanya ay ang kanyang ama na mukhang isang modelo at tila galing sa mayamang pamilya. At makikita na ngang umalis na rin si Dimitri at tuluyang iniiwan na nga si Sean. At nagbago ang eksena kay Jang-yun na nakatingin sa tela sa kanyang kamay nang biglang lumitaw si Nol na nagkomento sa di magandang hangin at tinanong si Jang-yun habang nakangiti kung maayos ba ang kalagayan niya. Agad na lumapit si Jang-yun kay Nol, nagpapakita ng tuwa at ginhawa na sa wakas ay dumating siya at sinabing marami siyang gustong itanong. Humingi ng paumanhin si Nol sa pagkaantala, sinasabing marami siyang kailangang asikasuhin at napansin din niyang mukhang may mga bagong dekorasyon sa lugar ni Jang-yun. Ipinaliwanag ni Jang-yun na nagdagdag siya ng kaunting dekorasyon at iminungkahi ni Nol na mas maganda kung mayroon siya ng inumin bilang paggalang. Ngunit mabilis na gumamit si Jang-yun ng gunting upang buksan ang vending machine at kumuha ng inumin, sinasabing huwag nang mag-alala si Nol. At pagkatapos hinawakan ni Jang-yun ang kamay ni Nol, binigyan siya ng inumin at inanyayahang umupo,
sinasabi na ang upuang iyon ay may reputasyon na nagpapakatotoo sa mga nakaupo. At hinikayat niya si Nol na maging tapat. At pagkatapos, naging seryoso si Jang Yun at pinaalalahanan si Nol sa pangako nitong tutulungan siyang hanapin ang isang tao. At agad siniguro ni Nol kay Jang Yun na hinahanap niya ang taong iyon sa lahat ng lugar, ngunit binanggit din na may isa pang bagay na kailangan nilang unahin muna. At ipinaliwanag na nga ni Nol kay Jang Yun na kailangan muna nilang ibalik si Seon upang matupad ang pangako niyang mahanap ang taong tinutukoy nito. Ngunit nagdududa si Jang Yun at hindi nakikita ang kaugnayan ni Seon sa paghahanap. Pinaupo niya si Nol sa upuan ng katotohanan at binalaan siya na kung nagsisinungaling lang siya o ginagamit lang siya nito, walang pag-aalinlangan papatayin niya ito. Gulat na gulat, tiniyak ni Nol kay Jang Yun na nagsasabi siya ng totoo at sinabing mapagkakatiwalaan siya nito. Subalit habang pinagmamasdan si Jang Yun, iniisip ni Nol na mas mahirap pala itong pakitunguhan kaysa sa inaasahan niya. At habang naghahanda siyang bunutin ang kanyang espada, naramdaman ito ni Jang Yun at binalaan siyang mag-isip ng mabuti sa gagawin nito. Subalit agad na binago ni Nol ang usapan, tinapik si Jang Yun sa balikat at pabirong tinawag siyang nakakatakot, saka sinigurong mas lalo pa niyang hahanapin ang hinahanap nila. At upang pagaanin ang usapan, inimbitahan ni Nol si Jang Yun na pumunta sa isang masayang lugar na ikinagulat ni Jang Yun. At lipat ang eksena sa eskwelahan, at napansin ng ibang estudyante ang hindi inaasahang pagbabalik ni Seon, at nag-usap-usap sila tungkol sa kanyang suspensyon. Pinag-uusapan nila na siguro raw in-edit niya ang mga larawan para magmukhang astig. At narinig naman ito ni Seon at iniisip na talagang edited talaga ang lahat ng iyon. At naalala niya ang usapan nila ni Mary na ginamit ang blackmail sa principal para matulungan siyang maalis ang suspensyon. At agad naman tinanong ni Seon ang isang larawan kung iyon ba ang ginamit ni Mary sa pagbablackmail sa principal, na masyadong nasusuka si Seon sa itsura nito at pinayuhan niya si Mary sa pag-edit nito at wag masyadong gawing malala ito. Subalit seryosong sumagot si Mary na hindi iyon edited, kaya't napangiwi lalo si Seon dito. At habang naiilang si Seon sa pag-isip tungkol sa larawan, bigla siyang nabulabog ng ilang tao sa likod niya na pabirong nangangamusta, at biglang naging seryoso si Seon, iniisip na dahil sabi-sabing peke ang mga larawan, baka sinusubukan lang siya ng mga taong ito. At sa labas, hinarap siya ng mga bully at diretsahang inakusahan si Seon na gumamit ng in-edit na mga larawan para guluhin sila, at habang naiisip ni Seon ang kapaligiran, masayang walang tao na makakakita sa kanila. Agad itong sinugod ng isa sa mga bully at nagtangkang suntukin ito. Ngunit madali itong napigilan ni Seon gamit lamang ang kanyang daliri, kaya't nawalan ng malay ang bully sa lupa. Nabigla ang iba pa habang sinabi ni Seon na hindi niya sila papahirapan dahil dati naman silang nasa parehong grupo. At habang naghahanda sa laban, naalala ni Seon ang payo ni Sofia, na nagsabi na ang pangunahing problema niya ay ang pressure na inilalagay niya sa sarili, iniisip na siya ay kontrolado pa rin ng 3 prinsipyo. At inamin ni Seon na naiintindihan niya ito, pero pisikal na nararamdaman pa rin niya ang bigat ng mga ito. Kinaawaan ni Sofia si Seon ng pasarkastiko, at sinabi na kailangan nilang gumamit ng ibang paraan. Ipinaliwanag niya na limitado ang lakas ni Seon dahil sa 3 prinsipyo, kaya't iminungkahi niyang palakasin na lang ang kabuuang lakas nito. At balik sa kasalukuyan, at makikitang madaling pinabagsak muli ni Seon ang isa pang bully, at naiwan ang huling natitirang kalaban na kumuha ng map bilang sandata. Subalit agad na sinalubong ni Seon ito at sinabayan ng sipa, kaya't agad na nasira ang map. At nang marinig ang bell ng klase, huminto si Seon at kalmadong sinabi na babalik na siya sa loob at iniwan ang mga bully. Lipat ang eksena sa loob ng silid-aralan, at iniisip ni Seon ang tungkol sa pagsasanay niya kay Sofia, at humanga sa lakas na nakuha niya kahit hindi pa niya ito ganap na makontrol. Gulat siya sa taglay na kakayahan niya ngayon, kahit bahagi pa lang ito ng kanyang maliit na kakayahan. Subalit biglang may pumasok sa silid at nagtanong kung ito ang pangalawang baitang ng class 1, at agad na nakita si Seon, sabay hingi ng paumanhin at hawi sa harapan ng ibang estudyante habang lumalapit. At habang naisip ni Seon na kung magagamit niya ng buo ang kanyang kakayahan, magiging handa na siyang harapin ang mga malalakas na katulad ni Jang Hyun at Nol. Subalit biglang inatake si Seon ng isang mabilis na sipa, kaya't napabagsak siya agad nito, ngunit makikitang nagawa pa rin niyang harangin ng buo ang suntok. At makikitang ang umatake sa kanya ay si Jang Yun, na suot din ang parehong uniforme ng paaralan, habang tinukso ni Jang Yun si Seon, sinasabing mukhang marami nang nagbago sa kanya at tila mas lumakas na ito. Hinamon niya si Seon, sinasabing mukhang nakalimutan na talaga nito ang tinatawag na pagiging good child. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.